what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin. No? Etong naging pahayag mga kababayan ng ating Vice President Sara Duterte na kung saan kung titignan natin mga kababayan, parang sobrang napaka-bitter mga kababayan. No? Grabe, parang actually no, napanood ko tong video na to, itong balita na to mga kababayan. Parang ang feeling ko, no, parang nilalason niya, no, yung mga isipan ng mga mamamayan, ng mga Pilipino, mga kababayan. Parang gusto niya sabihin na huwag kayong magtiwala, no, diyan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayong magtiwala sa administrasyon. No, parang yun nakikita ko. Well, ito opinion ko po, no. Depende kung ano yung pagkakaintindi niyo, no, dito sa balita na to. Okay, so i-share ko sa inyo yung balita na yan, mga kababayan. No, pero kasi parang natatawa na lang ako, no, doon sa mga naging statement niya dito, lalong-lalo na doon sa 20 pesos, no, per kilo na bigas. Mga kababayan, talagang hindi sila makamove on doon. Talagang grabe kung paano nila banatan. No, at ginagamit pa nilang anggulo ngayon yan, no, sa kanilang mga campaign rally, mga kababayan, para siraan ang ating administrasyon, para siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang ganun yung aking nakikita dito, mga kababayan, no? So yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Uy, shoutouts tayo sa mga bago nating subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. 250 mahigit na tayo, no? Konti na lang, 300,000 na mga kasama dyan, no? Okay, so syempre, huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, no? Para updated din kayo sa mga pinag-uusapan natin, mga kababayan. Alright, so huwag na natin patagalin to at ating alamin at mamaya, no, doon sa mga susunod na video na ating ipapakita, iano natin, no, kumbaga i-debunk natin, no, itong sinabi ng Vice President Sara Duterte. Kasi parang hindi ko gusto, no, ewan ko sa iba, no, ito lang yung pagkakaintindi ko rito. Parang parang napaka-bitter lang talaga, mga babayan. Talagang gustong-gusto nilang siraan, no, yung magandang adhikain, yung magandang plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan tayo, no, ng magandang serbisyo. Lalo na itong 20 pesos per kilo na bigas. Diba pinag-aaralan talaga ng ating gobyerno kung paano gagawin yan Diba? So yung sinasabi natin ngayon, mga kababayan, is pilot run po yun nangyari sa Cebu. Ibig sabihin parang paumpisa pa lang. Diba? Pero talagang binabanata na kaagad, no, na itong mga nasa kabilang parlor. Kasi sinasabi nila na wala daw, hanggang umpisa lang, ginagamit lang sa kampanya, yung 20 pesos per kilo na bigas na yan. Alam niyo yung mindsetting? No, mindset ba? Mindset ba? Na pinapangunahan nila palagi. Diba? Alam niyo yun, yung ganong strategy na pinapangunahan nila palagi. Lagi silang nag-i-input, no, doon sa isipan ng mga tao. Nag-i-input sila sa isipan ng sambayan ng Pilipino. Ganon yung laging ginagawa nila, mga kababayan. Parang advance palagi, no, yung kanilang mga nagiging statement. Pero in the end, mga kababayan, may mga sinasabi sila na hindi nagtutugma. Di ba? May mga sinasabi nila na hindi naman na totoo. Di ba? So, ang katwiran na lang ngayon ng mga DDS, ng mga vloggers dyan, ng mga supporters nila para madepensahan yun, ang sasabihin lang nila, no, na hindi, nabuking na kasi, kaya hindi na nila ginawa yun. Diba? Nakita nyo yung parang napaka-insanity ng kanilang mga utak, mga babayan. Talagang nalason na, no? Yun yung term, no? Yung parang pwede natin gamitin doon, na nalason na yung kanilang mga isipan, mga kababayan, 'di ba? Which is yun naman kasi talaga di ba? Parang pagka ikaw parang nabudol, may sinasabi, sino ngayon na nabudol? Yung other term, no, yung nalason, no, yung kanilang mga isipan, 'di ba? So panoorin natin 'tong balita na 'to, mga kababayan. Let's go.
Isang pangakong hindi kayang ibigay. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos na bigas na proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Okay, so sabi niya dito, isang pangako na hindi kayang ibigay pero nagawa na ng ating administrasyon. Nagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na umpisahan na sa Cebu, mga kababayan. So ano yung pangako? Walang ipinangako, mga kababayan. Ang sabi ng Pangulo, ibababa yung presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo na pag-aaralan, no? Titignan kung paano maibababa, no? Yan 20 pesos per kilo na bigas at nagawa na nga po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ano pa? No, yung problema ninyo. Diba? Nakahanap na naman sila ng bagong anggulo. So ano yung anggulo na yon? Eto yan. Sa isang kampanya kahapon sa Zamboanga City, makikitang nakaitim na damit si VP Sara. Aniya simbolo ito ng kanyang pakikidalamhati, hindi dahil sa trahedya kundi dahil sa aniyay pag-abuso sa kahirapan ng mga Pilipino. So isa yan, mga kababayan, typical. No, typical po yan na ginagamit yung salita na yan. Na ginagamit yung mga gutom, no, yung mga salita na yun, gutom, kahirapan, korupsyon. Natural na yan eh. Lagi nating naririnig yan sa halalan eh. Every time na lang na may eleksyon, naririnig natin yan. No? Hindi pa ba kayo hindi pa ba kayo immune sa mga ganyan salita, mga kababayan? 'Di ba? Hindi pa ba kayo hindi pa ba kayo sanay sa mga ganyan? No? Doon sa mga bagong botante siguro. Oo. 'Di ba? Pero yung mga matatagal nang bumoboto, no, yung mga matatagal ng botante, immune na tayo sa ganyan. No, alam na natin yan na yung sinasabi nila, ginagamit nila yung kahirapan, yung gutom, korupsyon at kung ano-ano pa, mga mahal na bilihin na yan. Lahat ng problema ng bayan, lahat ng pwede mong ibato doon sa kabila, lahat ng putik na pwede mong ibato doon sa kabila, pwede nilang gawin yan pagka-campaign period. Ginagawa nila yan. No, wala nang bago dyan, mga kababayan. Kaya, kung sasabihin nila gutom, korupsyon, lahat na lang, no, hindi na bago yan. Ano na yan, kumbaga laspag na, no, yung mga ganyang linya, lalong-lalo na pagkakampanya, mga kababayan. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako, nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala, pinaglalaruan yung mga mahihirap. Diba? Pinaglalaruan yung mga taong walang-wala, pinaglalaruan yung mga taong mahihirap, mga kababayan. Yun yung gusto nilang puntuhin dun eh. Diba? Na parang walang pakialam yung ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Parang yun yung sinasabi niya. No? Pinaglalaruan lang kayo ng gobyerno. Diba? Isang uri po yan, mga kababayan, kung paano nila sirain, no? O siraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng magagandang adhikain, magagandang proyekto na kanyang ginagawa, mga kababayan. Ganyan sila. No, hindi lang ito si VP Sara, mga kababayan. Lahat ng politician, no, na makikita natin siguro sa ngayon, karamihan po diyan, ganyan. No, sasabihin nila, lalong-lalo na yung mga anti-government, no, yung mga ayaw sa administrasyon. 'Di ba? Maririnig natin 'yan. No, hindi na bago yung ganyang strategy. 'Di ba? Grabe yung mga panlalason ng mga salitang lason na ilalagay nila sa isipan, no, ng mga mamamayan, 'di ba, ng mga supporters nila. Grabe. Na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty. 'Di ba? Sabi sa inyo, gagamitin yan eh. No? Desperation, no? Hunger, gutom, poverty, kahirapan. 'Di ba? Gagamitin nila yan. Hindi na bago yan. Hindi na bago yung ganyang statement. Hindi na bago yan, mga kababayan. Ano ba? Naririnig natin yan. Sa every time na merong kampanya, no? Meron yan, naririnig natin yan. And poverty sa ating bayan.
Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang pagtigil sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay patunay na isa lamang itong pangakong hindi kayang tuparin at marahil ay bahagi ng panlulokong may kinalaman sa eleksyon. Di ba? Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ngunit, Diba? Naanuhan nyo yun, mga babayan? Yung sinasabi niya. Paninira yun eh. Panlalason yun sa isipan, mga babayan. Yung mga ganun, no? Sasabihin niya na pinangako yan ng Pangulo na sinubukan nila pero hindi nila talaga kayang gawin. No, niloloko lang kayo ng gobyerno, niloloko lang kayo ng administrasyon, niloloko lang kayo ni Bongbong Marcos, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganon yung gusto nilang palabasin, mga kababayan. Ganon kasimple, no, yung idea. Nagets ninyo kung ano yung sinasabi ko? 'Di ba? Napakalinaw po nun, kaya nila sinasabi yung ganon, para malason yung isipan ng mga Pilipino. No, na, ay hindi pala totoo yon, ay hindi pala kayang gawin nyo kaya hininto. Ngayon, kung ikaw, no, hindi ka nanonood ng balita, no, at narinig mo lang, no, sa kapitbahay mo, uy, hininto yung yung 20 pesos per kilo na bigas. Sabi kasi ni Sara Duterte, hindi raw pala kaya yun, niloloko lang pala tayo ni Bongbong Marcos. So, parang gano'n. Diba? Ikaw naman, di ka nanonood ng balita, sasabi, ay ganun ba? Ay grabe naman pala tong Pangulong Bongbong Marcos na to. No, grabe naman pala tong administrasyon na to, niloloko lang tayo. Huwag nating iboto yung lineup nila. Ganon yon. Diba? Ganon kasimple. Pero ano nga ba sabi, mga babayan, no? Bakit hininto po yan? No, yung 20 pesos per kilo na bigas. Ito po ang sagot dyan, mga kababayan. Matapos dumugi ng mga mamimili ang unang araw ng rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng National Food Authority, pansamantalang ititigil ng Department of Agriculture o DA ang bentahan nito alinsunod sa utos ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng election period. Ang bawat benepisyaryo gaya ng mga senior citizens, solo parents at persons with disabilities ay pinapayagang bumili ng tig 10 kilo ng bigas. Sa kabuuan, 500 sako ng bigas ang inilabas para sa nasabing araw. Sinabi ni NFA 7 Acting Regional Manager Ovelito Baritwa na makikipagtulungan ang ahensya sa mga supplier upang mapanatili ang programa. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang rollout, ngunit nilinaw niyang wala munang bentahan ng bigas habang hindi pa tapos ang halalan upang maiwasan ang posibleng pamumulitika sa proyekto. Diba? Yan yung sinasabi ko, mga kababayan. Diba? Basag na naman sila rito. Diba? Kaya yung pinahinto, mga kababayan, dahil sa eleksyon. Kagaya nung sinasabi ko nung nakaraan, baka magamit yan sa pamumulitika. Diba? Baka gamitin, kaya gustong-gusto nila no, na magkaroon ng ganyan sa ibang mga probinsya, sa ibang mga lungsod, no, sa ibang mga rehiyon. Diba? Kaya gusto nila, sa amin din. Sana meron din ganyan. Sana sa amin din. Kasi nakikita nga no, na may posibilidad na magamit nila, no, sa kampanya, sa eleksyon. No, na pwedeng pumabor sa kanila. Diba? Yun yung iniiwasan ng COMELEC, mga babayan. Taliwas doon sa sinasabi no, ni Vice President Sara Duterte, no, mga babayan, na hindi raw kayang i-sustain ng ating gobyerno at hindi raw matutupad yan. Diba? O eto pa. Dante, ibig bang sabihin ay kailangan ding i-apply ng exemption ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas? At pwede bang i-exempt yan ng COMELEC kahit sa mismong araw ng halalan? Magandang tanghali, Ella. Lumalabas, ganun nga ang mangyayari. Kailangan pa ng exemption. Pero ang ginamit na termino ni Chairman George Erwin Garcia ay humingi ng clarification ang Department of Agriculture
sa Commission on Elections. At pagdating naman kung papayagan ba ng komisyon na magbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas doon sa total ban mula May 2 hanggang 12, ayon kay Garcia, yun pa ang kanilang titingnan. Okay, so yan mga kababayan, taliwas uli ito doon sa sinasabi ni VP Sara. No, na hindi raw parang sa umpisa lang yan, no, yung proyekto na yan, hindi na matutuloy yan. No, na hindi daw kaya ng ating gobyerno. Pero ano sabi dito? Diba? Malinaw, no, na pwede kayo magbenta no, ng 20 pesos per kilo na bigas pero merong kayong kailangan. Kumbaga kailangan kayong meron kayong permit, no? Na kailangan ninyong ma-accomplish. No? Kailangan niyo humingi ng permit na sa COMELEC dahil nga iniiwasan yan no, na magamit sa pamumulitika. Yun yung ano diyan mga kababayan. At saka baka mamaya no, bilhin yan, no, magpabagsak. Tapos i-plastic nila yan, no? Lagyan nila ng pangalan nila. 'Di ba? 'Yun yung iniiwasan diyan ng COMELEC. 'Di ba? Na magamit yung proyekto ng ating gobyerno, no? Yung proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa halalan. Wala namang impact yan doon sa mga sa mga senador na inaano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sila ba nagbebenta niyan? Hindi naman. Diba? Ganun lang yun. Mag-isip-isip din kayo. Aba, kayong mga nandyan sa kabilang parlor, parang totally nalaso na yung mga isipan talaga ninyo. Ano na kayo baga sarado na yung mga isipan ninyo. Mahirap talaga magpaliwanag sa mga taong sarado na ang isipan, mga kababayan. Kahit anong explanation ang gawin ninyo dyan. No, kahit nasa tama kayo. No, kung sarado ang isipan ng mga kausap ninyo, hindi ninyo kumbaga hindi ninyo makukumbinsi yan. Hindi ikaw na lang ang titigil kasi mananawa ka na lang no, na pag-i-explain sa kanila. 'Di ba? Walang nakikitang problema ang Commission on Elections o COMELEC sa launching ng 20 pesos rice project o pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan bukas. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi naman umpisa ng absolute ban sa pamamahagi ng anumang ayuda ng gobyerno kundi sa Biyernes pa, May 2. Dagdag pa ni Garcia, ang payo nila na huwag na munang magbebenta ng subsidized o 20 pesos na kada kilo ng bigas mula May 2 hanggang 12 sa panahon ng total ban ng ayuda distribution. Paliwanag ng komisyon, may ibang panahon pa naman, partikular pagkatapos na ng halalan para iwas sa masamang impresyon na ginagamit ito sa pamumulitika. Diba? Opo, may suggestion. Total, 10 araw naman po yun . So, kung magbibenta po sila by tomorrow na mas mura, at least okay na po yun, nag-roll out na. Ang sunod na roll out, pwede naman po after the election para naman po hindi masabi na ito ay ginagamit sa pamumulitika. Ng exemption ng COMELEC ang 20 pesos rice project ng pamahalaan. Nilinaw ng poll body, hindi naman kasama sa exemption ang pagbebenta sa 10-day absolute ban mula May 2 hanggang 12. Kailangan pa niya na humingi ng clarification ng Department of Agriculture o DA sa COMELEC sa issue kung makapagbebenta sila mula May 2 hanggang May 12. Wala pa po sa kasalukuyan tungkol sa pagpapaklarify sa bagay na yan. Alamin po natin sa maghapon na ito kung maghihingi sila sa atin ng clarification. Kela mula May 2, araw nga ng Friday hanggang po sa May 12. So, nagsimula yan kahapon, mga kababayan. Araw na ng halalan, yan ay epektibo na ang 10-day na absolute ban sa lahat ng uri ng ayuda, partikular ng Department of Social Welfare and Development tulad ng AIC, TUPAD, 4Ps. Liban na lamang kung sila ay makahingi ng exemption mula sa Commission on Elections at pagbibigyan sila. Pero so far sa ngayon ay wala pang natanggap ang COMELEC na anumang clarification o karagdagang request para mabigyan ng exemption ang anumang ayuda ng pamahalaan. Alright, so yan mga kababayan, no? Malinaw po, no? Taliwas ito lahat doon sa sinasabi ng ating Vice President Sara Duterte no, na ginagamit ito sa pamumulitika. Mga kababayan, ano sabi ng COMELEC para maiwasan no, ang pamumulitika?
'Di ba? Para hindi siya magamit sa pamumulitika, no? Taliwas na taliwas doon sa kanyang sinasabi. 'Di ba? The intention is very clear, mga kababayan, no? Parang ang intention, nakikita ko lang, ang intention is siraan yung proyekto. No, siraan yung gobyerno natin. No, nakakalungkot lang kasi parang wala na silang ibang naisip, wala na silang ibang iniisip kung paano sisiraan yung ating gobyerno. No, kung paano sisiraan yung mga tao no na sa tingin nila ay kalaban nila. Kababayan, mga congressman, mayor, lahat na. 'Di ba? Yun lang yung nakakalungkot, no, na nakikita natin ngayon. Pero anong masasabi ninyo, mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace and health.